ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may ngando ka natutunan. Welcome din sa itong palakuban sa itong tulamanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ikaw ba niyo Armando Finiquito, mga igala? Yes, mga igala, no? Kumusta? Adlaw kita karong Martes, mga igala, no? Tapos ang adlaw sa ato ang katapos ang adlaw sa Setyembre tuig 2025, mga igala, no? So, kung gid mga igala, dul-dulang ka ng Christmas gid mga igala, pila lang ka days pa. Anyways, may igala bitaw ay. Since katapusan ka sa Setyembre, may igala, no, tapusan na lang po nato ng mga ato mga hisgutan na karon, may igala, no. Anyways, may igala, grabe since kagahapon, no, grabe. Work ang September, mga igala, is very kuan kay siya, mga igala, no, kalang grabe kay siya kainit, mga igala, no. Sunod-sunod ang mga pasabog, no, sunod-sunod ang mga panghitabo, no. Halos tanan sunod-sunod, mga igala, no. So fully, mga igala, no, well, patapos sa mga tuig gid, mga igala, no. We already have barely 3 months, mga igala, para mawanan ko nunta, no, yan po na ito nga sa 2026, no, na ay kalinaw, no, maski kadali lang man, no, na ay kalinaw sa tuang palibot, mga igala, sa tunasod, mga igala. Wala bubutan na, no, left and right na mga issues, ay nako, no. Karon mga igala, kay bilib ko mga mga kongresista karon na mga tumasabaan kayo, mga igala, nangahilo man karon. Bakit tahimik yon? Kita sa una saba kay sila, mga igala, no? Ang nag-away na pud karon ang saba na pud kay mga igala, mga DDS dito sa mga DDS dito sa sa the Netherlands, mga igala, ay sa Dahig, no? Ang away dito kay kani mga vloggers pud nila, mga igala, mga feeling superior pud kayo porque na ay access sa mga sa pamilya sa kanhi pangulo, no? Feeling superior na pud kayo, hindi na mo respeto sa mga DDS nga locals dito. Oh my goodness, no? So,
pangit kita naon ba kamo sila rin nag-away. Anyways, kulabot sila. No, sila na po lang saba karon. No, karong panahon na mga higala, no. So anagid siguro ang kinabuhi mga higala, no. Anagid siguro na ilang kinabuhi. Asa kita padayon na bro ako gid mga higala, no, naga-wish gid ko nga kalinaw, no, kalinaw nga moabot, no. Siguro may tag October be good to me. Pero hindi ko makaingon na mag-be good ba kay marag daghan pa kay ning mahitabo gid sa tuig nasod mga higala, no, before the year ends mga higala. Pausa na po kapalo at tanganan po nato na pausa na sila. Anyways mga higala, pero unta, no, karong umaabot na mga adlaw, no, sa katapusang adlaw sa tuang ko, no, dahil musulod ng mga kalambuan po diri sa tuas Mindanao mga higala, no. Okay, marag pero meron ta mabiyaan mga higala sa tunod honestly speaking, no, kanang perminti kita mabiyaan gid diri sa sa Mindanao gid, no, in terms of development mga higala, no. So ato ang railway system mga higala, di man lagay mapunduhan, no. I don't know, siguro di pa kailangan, but it was proposed years back, no, pero nga nung dili siya mapunduhan, no. Well, ano kinahanglan na tong train diri mga higala, no. Ultimo gay bus gani although ara-ara na kano kinahanglan mga buses Davao City mga higala, pero kan magud mga higala, no, game changer magud kun natay railway system dinhi sa tuwa sa no. So unsa man na lang siguro i-privatize na lang siguro nato na, no. Private na lang mo unsa ni private na lang ang mo saluan na, no, through PPP. Diba? Kay kuan man. Manjay mo, di man gid mapunduhan gid daw. No? Dugay na na siya. Actually, ongoing ang kuan, no. Ongoing ang project mga higala, ongoing na siya, nanay mga kuan regarding ato mga unahon man ang tagom, sa tagom man una mga higala. So, igor mo agis Davao, tapos Santa Cruz, Digos mo na ang kuan segment mga higala, pero pag abot sa kuan not sure ambot mo kabit-kabit naman doon ang mga higala hamto dito sa may kuan sa may Cagayan de Oro, no. Actually mga higala kung masugdan man guna siya, no, magtuloy-tuloy na gana siya mga higala, no, although maundang pero magtuloy-tuloy na siya, no. Anyways mga higala, no, what if kaya PPP na lang nato na, no. Pero ato pa minaw mga higala, unsa bagid ang kaning tumong gino kay kato last week mga higala do, gipahigayon tong PPP, gi-launch ang PPP initiatives mga higala, no, facilitation initiatives, no, or ang PPP center, ang Mindanao PPP Center mga higala nga mo facilitate, no, kung doon ay private sector nga mosulod dinhin, no. So anyways mga higala, di ata maglangan, no, ato na paminawan mga higala, no, ang chairperson sa Mindanao Development Authority mga higala na si Secretary Leo Tereso Magno mga higala, no, o sa mga higala, no, ang Executive Director sa PPP Center mga higala, no, na si Undersecretary Maria Cynthia Hernandez mga higala. Paminaw na to. Here in Mindanao. Simula nung nakaupo tayo, yan naman ang palagi natin paulit-ulit na sinasabi. It is our desire to bring development in Mindanao in whatever manner. If you remember what we have been discussing vis-a-vis our concern for our peace and order and development here in Davao, paulit-ulit nating ini-emphasize na ngayon na meron na tayong ganitong level ng kapayapaan sa ating lugar. One of the ways to ensure that we maintain that level of peace and order that we are enjoying right now, dapat pumasok ang development. Kailangan pumasok dito ang development para ang tao may trabaho, may makain, para hindi na maghanap ng
at hindi na mag-isip ng kung ano-ano pang hindi dapat gawin to hamper development in any place here in Mindanao. That is fueled by that desire. Of course, pinag-aralan namin sa Minda, kami nila Asekyo, pinag-aralan namin sa Minda, ano ba ang mga ahensya na kinakailangan, at syempre nandyan yung PPP Center. Madalas kong sinasabi, pwede naman tayong umangal sa maliit na pondo na nakukuha natin. Yun naman ang isang katanungan kanina. Pero dapat proactive din tayo. There is another mode of bringing development to any place, and that is through partnering with the private sector. Ang pribadong sektor naman, nakausap namin, madalas nagtatanong lang din, ano ba yung mga nakalagay na framework, ano bang nakalagay na, ano bang ginagawa ng gobyerno para siguraduhin yung investment namin protected. So this, hindi alam ng iba, surprisingly, hindi alam ng iba, ng karamihan na local government units nga na pwede silang pumasok sa ganitong partnership with the private sector. We have a president that believes in leveraging not only the financial capability but also the expertise of the private sector, especially industry leaders. Yung mga matagal nang nandyan na nag-invest sa ibang lugar, iniimbitahan natin sila dito sa Mindanao. That is really the very reason why we are trying to bring it here in Mindanao. One way to inspire investors is to make sure and ensure na mas mabilis yung prosesong ginagawa natin at merong government agency na nag-a-assist at tumutulong sa kanila. Marami na tayong natulungang iba't ibang LGUs in their, for example, in creating sa kanilang paggawa ng economic zone, paggawa ng policy on tourism, pero ito dinadagdag lang natin sa iba't iba pang ginagawa ng Mindanao Development Authority as assistance to the different LGUs. So hopefully yung mga LGUs mas magsalita. Kanina may kausap kaming mayor. Anong sabi ng mayor, ma'am? Sabi niya, akala kasi namin pag PPP, high value projects lang. Hindi naman high value projects lang ito. Ito, kulang ka sa tubig, halika, tulungan kita maghanap ng investor. Kami naman sa Mindanao, ang daming investors na lumalapit. Ano bang oportunidad dyan sa inyo sa Mindanao? Sa isang lugar, kailangan ng maayusin yung seaport. Isa, walang transportation. Yung iba, walang hospital. Pati hospital, pwede namang, tama, pwede. All aspects nga na lahat ng aspeto. So ito yung dahan-dahan natin. We are trying to re-educate and to educate the different LGUs and the private sector nga na merong pinirmahang batas ang ating presidente noong December 2023. Pinalakas itong PPP Center, and ito, dahan-dahan natin. Hindi lang ito, maghihintay kami, as I said, we will be proactive. We will be inviting the different LGUs. In fact, the PPP Center and what we establish here will be briefing the different LGUs vis-a-vis the RDC chairs na hinihintay lang natin. May mga bagong RDC chairs. Iikutin namin lahat yan at para i-announce sa kanila na meron na tayong ganito, meron ng tumutulong. Thank you. Kayo, Yusef, you've mentioned kanina po may mga proyektong angkop sa PPP Center. May I ask if what kind of projects are this? And in terms of parang project o total project cost pa kung meron, and how about yung big ticket projects po ng Mindanao? Pwede ba dito? Pwede po. Ang qualified answer ko is mas maganda sana kung makakakolekta ang private sector sa users. Kasi dalawang klase lang naman po yung PPP. Ang something na purely viable on a purely commercial basis, at yung iba kailangan ng government support, di ba? So, ang ano din naman sa government support, hindi naman siya masama. Pero syempre, nagko-commit tayo ng matagalang bayad dun sa private partner. So, katulad ng sinabi ko kanina, sila yung unang gagastos para sa proyekto, pero babayaran natin sila over a period of time. Pero yun nga, over that period of time, meron ka nagagamit na facility. So yun po yung habol mo kung nagbabayad ka ng availability payment. And especially do sa mga national government projects, kasi si DOF, very mindful sila na
kung saan na maaring maka-recover sa ibang paraan yung private sector para mabawas-bawasan yung mga babayaran natin. So, halimbawa, yung mga projects na, halimbawa, yung mga railway po, hindi naman talaga mababayaran kung sa pamasahe lang ng mga tao, hindi mababawi yung gastos niyan. So, usually, meron pong subsidy na binibigay ang gobyerno. Kahit, sabi nga kanina ni Sec Magno, kahit saan ka pumunta sa mundo, tignan mo yung mga railway, may subsidy yan. Binibigyan niya ng bayad ng gobyerno para tuloy-tuloy ng pag-operate yung private sector. Makikita mo lang sa ibang bansa, mas lucrative sometimes yung commercial operation. So, ano ba, punta ka ng Hong Kong, bawat estasyon ng tren sa Hong Kong, mall. So, yung mga ganong klaseng development, yun yung minsan nakakabawi sa gastos sa PPP. So, in terms of budget, hindi naman po, walang as was answered kanina, walang price ceiling yung PPP. Actually, wala ring minimum, pero minsan meron development cost eh. Kailangan mong gumawa ka ng feasibility study, kailangan mong kumuha ng mga consultant. So, minsan, kung masyado namang mababa yung project cost, baka dapat pre-procure mo na lang. Di ba yung gagastos ka ng 20 million sa feasibility study, mga dapat yung 20 million mo na pinanggawa mo na lang ng project. Kung talagang maliit lang yung project, di ba? So, in terms of project cost, depende rin yun minsan sa affordability. So, di ba, gusto natin ng water project sa lugar natin. Minsan, maliit pala yung population ng municipality, konti lang yung households. So, baka hindi enough yung revenue na makukuha ng private sector para gawin yung water project. So, dalawang solusyon, either sasabihin ni LGU, o sige, babayaran kita ng pantawid para maging profitable yung project, o maghahanap ako ng ibang LGU na katabi na sasama sa akin para lumaki-laki yung customer ng water project para maging viable na kami. So, minsan, it depends. Kaya kailangan minsan i-structure natin na maayos. Gagawa natin ng study para mapag-aralan natin kung ano-ano yung mga ibang paraan para maging viable yung PPP project. So, mga higala, no? Ang pahayag, no, sa nila, Secretary Leo Teresio Magno, no, ang executive, ang chairperson sa Mindanao Development Authority, mga higala, ni Undersecretary Maria Cynthia Hernandez, mga higala, no, ang executive director sa PPP Center, mga higala. So, mauto lang kung unsa gid ang purpose anang kaning PPP, mga higala. Mga galayon, mga higala, no, sometimes mga higala, no, dili gid kaya sa gobyerno tanan, mga higala, no, especially maintenance, no, pero kaya fundingan sa kaya fundingan sa private. Pero kaya lang ang private, mga higala, kinahanglan sila mo kanang ROI, kanang return of investments, no, para sa mga skyway, PPP man na. Pero nga kinahanglan mo bayad mo agi ka sa PPP, it's because private ang nag-maintain, no? Pas karon sa Ninoy Aquino International Airport, sa tuang airport sa Manila, ang nag-manage din kay unsa ni ang nag-manage dira kay ang unsa ni ang San Miguel Corporation. So nitaas ka dilahang kay para maintenance or something dira sa mga airports, di ba? Tap mo na ang isa sa mga so ang lang na sa PPP Migris, mobayad kag mahal, no? Mo na siyang kalahian, mga higala, no? Ang amot ng hali man sa pwede mo gud kaya mo na ngayon dili ginakaya sa government na suluhon tanan, mga higala, no? Even other government officials admitted, mga higala, nga for example sa maintenance, for example sa mga di nila kaya sa manpower, di maglisod sila og kanang tawag ani hire, no? So, para mas pasod nila ang private. Si private, although magbayad gyud ta na, mga higala. Pero mo na gini lagi mas may ng mura nga wala. Mas may ng mahal na naa kaysa mura nga wala. No? Mo na ang prinsipyo diya, mga higala, no?
So anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pa hinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala, din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? Agad nga na isgutan mga higala, no? Itong mga PPP project, mga kung possible na mga PPP projects mga higala, no? Nga musulod sa nga mas nindot nga musulod rin sa Mindanao mga higala, no? Oh, actually, tibok nasod mga higala, even other local government units venture into PPP mga higala, public-private partnership mga higala, no? Kung nasa, natugunan gid ang ilahang kaning kung na feel gid ang gap mga higala sa ilang lugar, no? Mo lang kung lagi nila mo lagi kita mahal, no? Ang kung mga tao mga higala naapoy choice, no? They have the choice mga higala kung unsa ilahang piliyon pud, no? Para sa kunan sa kuan ko ani agi kag expressway para mapapaspas ka, no? Hindi ka gusto mo paspas, hindi ka gusto mo gasto, bahalang mag-antos ka, edi agi ka sa, for example, agi ka sa EDSA, di ba? Sa Manila palang daan, or for example kani sigyaw din sa kuan mga higala sa Davao International Airport, no? Kay lagi daw ultimo push carts wala na lahi lagi sila ang airport. Once nga makuha na mga higala, once nga ma-privatize na, ma-provide na ang operation ha dili ang airport, ma-privatize ang operation sa airport mga higala, ma-provide na. Pero ready ba ta mo abaga? Well, may lain choice po yun, kay maro ba to ang naginusarap kanang airport there is Davao City as Davao region, no? Kung ingat na ba, kuan ba ta? Andam ba ta sa gasto? Magyaw-yaw na po ta. Pero what choice? Igo na lang ta magyaw-yaw. No? Kung mo kuan po mo dala sa airport, igo na po mo magyaw-yaw. Diba? So, muna siya ang isa sa mga kuan po, no, debate mga higala. Are we willing to spend mga higala, no? Just to get what we desire na kanang services, di ba? So siya kanang prinsipyo ata mga higala, no? As far as I can remember, siya prinsipyo gikan sa sa economics mga higala. May katong sa to Pareto optimum ba to? Pareto principle. Pareto principle. No nga although there are many causes for any observed phenomena, it is often the case that a small subset of those causes are responsible for the most observation. Dili siya mao. Pero basta mao to. Si Doc Adrian lagi mag-explain alin Pareto principle mga higala kay no mo niyang expertise, no, sa Mindap kung tama to na siya. O sanang papakwanta ng Pareto principle mga higala. Dunggan ko sa itong college pa ko. Pareto optimum. Po basta na siya kanang kuan, no? Muna siya ang kuan ako nadungog na, pero amot, just leave it there. Di ko expert. Ato mga tanong, makita may Doc Adrian Tamayo mga higala sa Mindanao Development Authority. Kada siya kay Howd na. No, Howd gina siya mga higala gikan pa sa University of Southeastern Philippines mga higala. Niya nga time, Howd na siya na mga higala. One way to find solutions to multi-objective problems is with Pareto optimality. Muna siya ang kuan, no. So muna isa sa mga kuan nato mga higala, no. So magasto kita dapat ana mga higala, no, para makuha ang atong desire na service, desire na kotse, di ba, no? It's just like for example, nagsettle kanang nakita nga kanang sa bana klase na racket, no. Barato niya ay mong gusto katong tag 7,000 or tag 8,000 yan, ay tag 1,000 din niya paggamit nimo kay di ka satisfied, di ba? Di ka satisfied, di na sayang imong kwarta, imong 1,000 imo lang tutong diretso palit sa 8,000 good. Well, if you have a practical mind mga higala, sige lang makaya naman siguro.
Or for example, gusto nimo og iPhone 17. Tapos naay ka nang medyo pare-pareha lang but katunga sa price, no? Ang kuan. Kaso, ambot lang kung saan mo mas prefer. Okay? For the price of that phone, almost pare-pareho than spending 80,000 for iPhone 17 Pro, no? Nga gamay lang ligas nila sa ilahang kuan. Ay well, di mo kumakayon gamay ligas kana ginay kuan, no? Pero as kuan si mohang needs, pwede nimo na siya as si mohang needs, no? Kaya pwede naman siguro ni at the low price, no, nga mura-mura duol-duol na lang. So depende sa mindset sa tao. Pero kung ma-feel niya ang void sa imuhang ang void, no, or I mean ma-feel niya nga camera check 5x5 mga camera check para sa concert check, okay ra kay na, no, basta makuha lang, no, makuha imuhang needs, no, dili masayang. You need to pay, no, kung sa imong gusto nga makuha, di ba? Pero ang mo dapat na ang ato ang buhaton, no. So anyways, may galano sama pod sa ato ang kuno, sa atong kuryente, no. Gusto nato nga makwanta. Tawagan ni gusto nato sa atong kuryente stable, no? May brownout, no? Mahal mo nang giningon may para sa Davao del Norte. Mahal mo bayad mig mahal. Di na miyan ang Nordeco. Kay man. Di na may Nordeco kay man, mas mahal pa man daw. Mo lang ingon. Mas mahal pa man daw. Ay bahala daw ulit mahal basta lang stable lang ang kuryente. Mo na ilang mga higala, no. We need to pay, no. Mao pala sa PPP mga higala, no. Mo kuan jud sila mga higala, mo nagi presyo mahal gid siya. Di ba, no? Ano nga, although ang gobyerno ang nagpatukod ana, pero ang nag-operate para mas mulungtad pa siya, mas mogamit pa siya sa kadaghanan, mulungtad sa pila ka tuig. Kinahanglan nila nga nasa buhaton, no, to kuan may gala to sustain may gala, may mo sustainable ang ilahang kaning kuan operation. So ana siya mga katambayan. Anyway, sa katambayan, no, dinha ta sa tong kuan, no, before ta makatapos may gala. Diha sa may mo na isa sa mga problema karon din, ano, para nimo nga mga poste nagpatunga pang uban. Not usually or not necessarily nagpatunga, pero medyo nagbabag pa siya sa mga dalan may ganun, although ginihini nilang patag dira, no, so may ma-apply over ba, no. So ang kuan ng mga ang Davolite na may gala, no, na explanation na mo buong explanation with regards ana may gala o kung unsa na mga igala, no, ato ang paminawon mga igala ang ang President o COO sa Davolite and Power Company Incorporated mga igala na si Engineer Enrizar Tia mga igala. Paminawon na to. Mga kilid nga mga dalan kasi nandoon pa ang mga poles, but we cannot also relocate our poles if dili nila dili nila ma-ready ang site. So they need to develop the site first so we can identify asa gid ta mo relocate sa atong poles. Kaya understand dito sa kilid sa dalan napod sila ibutang nga drainage. So very important that magsabot mi. I think we're there together para clear kung asa atong unahon nga mga poles. Pero ongoing na karon nga efforts. I think we can complete the relocation of the poles within a month's time siguro. Naalang to isa ka pole nga dako kayo nga 138 kV subtransmission line magud to. Dili na to pwedeng, we cannot just shut it down anytime because it will affect the whole city. So we need to schedule that properly on probably a midnight para dili dako og affected. Pila ka pole ni sir dapat relocate? Daghan ang poles sa so combination na siya ganing mga gagmay nga poles ug dagko nga poles, no. So mga around 50 to 60 poles siguro ang affected, but several of that siguro mga around 70% to 85% na relocate na namo. So gamay na lang ning habilin actually. So the whole stretch of CP Garcia or diya lang mismo sa may kanang sa flyover lang. Oo. Kay kung napansin ninyo, I think na improve na gamay ang traffic, no, because they already widened
some of the areas nakuha na nila finally ang right of way siguro atong mga private properties dito. That's one of the reasons nga nung wala pud mi ka relocate kay we attempted to relocate pero gibuyag gid mi sa tag-iya, no? So we coordinated with DP para makuha nila ang right of way para maka-transfer namin. Karon I think they're almost complete na sa right of way acquisition. So, mga to mga igala, no, ang pahayag no ni Engineer Henry Zartia, mga igala, ang President o CEO sa Davao Light, mga igala, no. So, mo po ng problema, mga igala, right of way. Na-explain mo ito kagahapon tong right of way, mga igala. Na-explain ito, na-account po ito kagahapon ni Secretary Vince Dizon, mga igala, sa itong hisgutanan kagahapon, mga igala, no. Nga, yes, mga igala, they need to explain, they need to know, mga igala, no. Pero usually, mga igala, right of way, mga po, no. So, kung dili, kasulod gani, si DPWH, mga igala, nga na ay gahom, no, as part of the executive department sa tungkan, how much more kining si kuan, no, kining si Davao Light na usa ka private entity, mga igala. So mag-agad ra na sila, mga igala, no, kung unsang isugo sila, no, or unsang i-mandate sila ha, ni DPWH sa pagbalhin ang ilang poste. Karon, mga igala, medyo hinay-hinay naman, mga igala, no, ang kuan, hinay-hinay na balhin, no, ang mga poste na to dira sa may diversion road, no, dira sa may flyover. No, hopefully, no, masulban na nadra, mga igala, aron nga maluwag-luwag na ang maong kalsada diha, no. So ang inungdan diha, mga igala, no, road right of way. Unta kani mga issues sa road right of way, no, along the way, mga igala, sa to ang kuano ato ang panggobyerno, mga igala, no, ma-resolve na mga igala, no. No, og dili na gina siya kuanan og kaning korupsyon, no, kinahanglan na dunggan na, mga igala, nga naday bandara nga ng omisyon ana mga road right of way, no. Mo ni mingon daw na dito sa Tagaytay, kana ikuan tapos Tagaytay daw ko og kuan na mo daw na ang kuan kalakaron mo ra po flood control, no. Tsaka na pod, no, dapat holistic na unta, no, ang approach nila kay flood control. Para sa tong nabasa na to ganiya, mga igala, na daw ko ni Ghost Farm to Market Road, ang nakidira sa Mindanao, ang nakitaan sa Zamboanga, Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte o Zamboanga o Davao Occidental na pod. Ako to na bahasa na anara. Zamboanga del Norte o Davao Occidental, no. So dapat holistic ta na pag infra, no. Dagham ko na sa infra, mga igala, kay pag magtukol kay kalsada, una na dira si road right of way. Tapos ikaduha dira, of course, ang kaning kuan pagtukod mismo, di ba? Yung sa permit, di ba? Di ipiton sa permit kundi daw magpadulas, di ba? So mo na cycle sa corruption, mga igala, no, on infra projects, mga igala. So anyways, mga igala, wala na tayo igong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Davao, mga igala, ko yung kaban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod usab, daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.